What have you learned about yourself while portraying Lolong's character and why? Hindi, walang and why. Thank you for that wonderful question. Pang Miss Universe? Hindi, siguro pinaka natutunan ko dito, hindi lang sa pagiging isang aktor na gumaganap bilang si Lolong, kundi bilang isang tao. Ang pinaka natutunan ko, hindi mo kailangan magkaroon ng superpowers para maging isa kang bayani. Kumbaga, as long as nakakatulong ka sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, nakakapagbigay ka ng inspirasyon sa maraming mga tao, bayani ka na. Yun na yung dadaling ko habang buhay sa paggawa nitong programa nito. Pa-pressure sa'yo. Ay, di pala. Ngayong nagbabalik ang Lolong since naging successful ang part 1. Mas matindi ba ang pressure ngayon? At bibili ka ba ng pressure cooker? Hindi, wala yun. Yun lang. Siguro yung pressure kasi, I guess, hindi naman yan mawawala in every project na gagawin natin. At for me, yun yung gusto ko laging pakiramdam. Hindi pressure sa kung ano man, sa kompetisyon, o sa kung ano man. Kumbaga pressure na makagawa ka ng isang programang tatatak sa puso ng sambayan ng Pilipino. Siguro yun yung lagi kong gustong pakiramdam dahil ayoko rin na makakampante ka na parang hindi mo na pag-iigihan yung mga ginagawa mo. So, dapat laging ano yun, parang laging kasama yun sa bawat proyektong gagawin natin. Ano ba yun? Kumakain ba kayo? Charot. Ito na nga, 2024 was such a good year for you. Ano expectation mo ngayong 2025? Walang duda na isa ka na sa pinakamalaking artista ngayon ng GMA Network. Aba? Maraming salamat naman po. Hindi, noong 2023 pa lang, o 2022 pa lang, nung ginagawa namin yung Lolo, sinabi ko sa sarili ko na, grabe, 2022 yung pinaka magandang taon na dumating sa buhay ko. And then dumating yung 2023, ganun din yung nasabi ko. And then dumating yung 2024 last year, nasabi ko, grabe itong 2024, parang ang daming plot twist na nangyari at sobra ako nagpapasalamat. So, bago matapos ang taon, lagi kong sinasabi o lagi kong pinapanalangin na sana ang ating magiging bagong taon ay maging masagana at mabiyaya, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. So, hopefully, this year, sa atin tong taon na to, let's claim it, sa atin po at 2025. Ano man po ating pinapangarap, ano man po ang ating kahilingan, basta mabuti ang intensyon at hangarin mo, pinipili mo maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon, makakamit mo lahat ng tagumpay na inaasahan mo. Yeah.